Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan man kayo naroroon. Ako po muli si Clara, ang inyong kasama sa bawat pahina ng buhay, handang makinig at magbahagi ng mga kwentong tumatatak sa ating puso. Madalas nating marinig na ang dugo ay mas matimbang kaysa tubig, na ang pamilya ay laging nandyan para sa isa't isa. Pero paano kung ang taong nangako sa harap ng altar na sasamahan ka sa hirap at ginhawa, siya pa ang unang bibitaw sa oras ng iyong pagbagsak? At paano kung ang kamay na hihila sa iyo paahon ay nagmumula sa taong hindi mo inaasahan? Handa na ba kayong pakinggan ang kwento ni Elena? Ayoko na. Pagod na ko, Elena. Ayoko ng lumpo. Ang sigaw na yon ni Victor ay mas masakit pa kaysa sa bakal na dumurog sa mga binti ko noong gabing maaksidente ako. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng masikip na hospital room. Tumatagos sa dibdib ko, parang punyal na paulit-ulit na isinasaksak. Hindi ako makahinga. Nakatingin lang ako sa kanya. Ang lalaking mahal ko, ang asawa ko ng 5 taon. Nakatayo siya sa paanan ng kama ko, hindi makatingin ng diretso sa akin. Pero ang mukha niya ay puno ng inis, puno ng pagkasawa. Isang makapal na brown envelope ang ibinato niya sa ibabaw ng kumot ko. Dumulas ito at nahulog sa sahig. Victor, anong ibig sabihin nito? Ang nanghihina kong tanong. Tuyot ang lalamunan ko. Gusto kong umiyak, pero parang naubos na ang luha ko sa 2 linggong pagkakaratay dito. Aalis na ko. Mabilis niyang sagot, habang padabog na isinusilid ang mga damit niya sa isang duffel bag. Nag-file na ako ng petition for separation. Hindi ko kayang mag-alaga ng baldado habang buhay. Elena, may pangarap din ako. Hindi pwedeng matali ako sa'yo at maging nurse mo hanggang sa tumanda ako. Parang huminto ang ikot ng mundo. Baldado? Habang buhay? Pero sabi ng doktor, may pag-asa pa. Therapy lang. Pinilit kong abutin ang kamay niya, pero umiwas siya na parang may nakakahawang sakit ako. Therapy? Saan tayo kukuha ng pera para sa therapy na yan? Ubos na ang savings natin sa operasyon mo pa lang. Praktikal lang ako, Elena. Wala na tayong future. Isinara niya ang zipper ng bag. Ang tunog na yon ay parang huling hatol sa aming pagsasama. Victor, parang awa mo na. Huwag mo akong iwan ng ganito. Pagmamakaawa ko. Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya ang cellphone niya na kanina pa umiilaw. Nakita ko ang pangalan sa screen bago niya ito mabilis na itinago. Letter K. Napangiti siya ng mapait. Sorry, Elena. I deserve to be happy too. At tinalikuran niya ako. Victor! Sigaw ko. Sinubukan kong bumangon. Sinubukan kong habulin siya. Inutusan ko ang mga paa ko na gumalaw. Gumana kayo. Parang awa nyo na. Gumalaw kayo. Pero wala. Para silang semento. Mabigat. Walang pakiramdam. Ang utak ko ay tumatakbo na palabas ng pinto para pigilan siya. Pero ang katawan ko ay narito pa rin. Nakapako sa kama. Inutil at iniwanan. Sa sobrang pagpupumilit, sa halip na makatayo, ay nawalan ako ng balanse. Ang kanang kamay ko ay humampas sa side table at tumilapo ng baso ng tubig. Narinig ko ang pagkabasag nito sa sahig. Ang tubig ay kumalat. Dahan-dahang gumapang palapit sa gilid ng kama ko. Gusto kong pulutin ang mga bubog. Gusto kong punasan ng tubig. Pero ni hindi ko maibaba ang sarili kong mga paa. Nakatingin lang ako sa kalat. Walang silbi. Inutil. Doon na bumigay ang damdamin ko. Humagulgol ako. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Iniwan na ako. Ang taong nangakong magiging lakas ko, siya pa ang unang sumuko. Paano nako? Bulong ko sa hangin. Diyos ko, paano nako? Wala akong pamilya. Ulila na ako. Ang tanging meron ako ay si Victor. At ngayon,
Wala na rin siya. Ang meron na lang ako ay ang utang sa ospital at ang mga binting hindi na gumagalaw. Maya-maya, narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Biglang tumigil ang pag-iyak ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. Bumalik siya. Alam ko, bumalik siya. Hindi ako kayang tiisin ni Victor. Siguro nagalit lang siya kanina. Siguro dala lang ng stress. Pinilit kong ayusin ang buhok ko kahit nanginginig ang mga kamay ko. Pinilit kong ngumiti kahit namamaga ang mga mata ko. Victor, tawag ko ng dahan-dahang bumukas ang pinto. Alam ko namang hindi mo ako Natigil ako. Nanigas ang nangiti sa mga labi ko. Hindi si Victor ang pumasok. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa may pintuan. Ang buhok ay puting-puti na. Ang balat ay sunog sa araw at puno ng kulubot. At ang mga kamay ay magaspang. Mga kamay ng isang mekaniko na sanay sa grasa at bakal. Si Mang Arturo. Ang biyenan ko, ang tatay ni Victor. Kilala si Mang Arturo sa buong barangay namin bilang masungit. Walang kibo, hindi ngumingiti. Sa 5 taon naming pagsasama ni Victor sa iisang bubong, bibihira kaming mag-usap. Lagi lang siyang nasa garahe, inaayos ang luma niyang jeepney. Akala ko noon, ayaw niya sa akin. Kinabahan ako. Kung iniwan na ako ng asawa ko, siguradong palalayasin na rin ako ng tatay niya. Si Victor lang ang dahilan, kaya ako nakatira sa bahay nila. Dahan-dahang lumapit si Mang Arturo sa kama ko. Ang bigat ng mga hakbang niya. Ang mga mata niya, na laging matalim tumingin, ay nakapako sa akin. Hindi ko mabasa ang iniisip niya. Galit ba siya? Sisisihin ba niya ako kung bakit nagkaganito ang buhay ng anak niya? Huminto siya sa gilid ng kama. Tiningnan niya ang basag na baso sa sahig, tapos ay tumingin ulit sa akin. May bitbit siya sa kaliwang kamay niya. Isang itim na garbage bag. Inihagis niya ang bag sa paanan ng kama ko. Pa! Nanginginig kong tawag. Si Victor po. Umalis na. Alam ko. Ang boses niya ay parang kulog. Mababa at nakakatakot. Nakasalubong ko sa labi. Nagmamadali. Napapikit ako. Heto na. Sasabihin na niyang umuwi ka na sa inyo o kaya wala na kaming palamunin. Huminga ng malalim si Mang Arturo. Ipinasok niya ang mga kamay sa bulsa ng luma niyang maong jacket. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang tingin na parang tumatagos hanggang buto. Ang basura, tinatapon sa labas. Hindi iniiyakan. Sabi niya ng mariin. Sabay turo sa pinto kung saan lumabas si Victor. Natulala ako. Pagkatapos, itinuro niya ang itim na bag sa kama. Damit mo iyan. Kinuha ko na sa bahay. Po? Hindi ako makapaniwala. Papalayasin niyo na po ako? Lumapit pa siya ng kaunti at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang emosyon sa mukha niya na hindi ko inaasahan. Hindi galit, kundi isang matinding desisyon. Magbihis ka, utos niya. Uubusin lang ng ospital na. To ang pera natin. Saan po ako pupunta? Tumulo na naman ang luha ko. Wala na po akong matutuluyan. Tiningnan ako ni Mang Arturo na para bang isa itong napakabobo na tanong. Sa bahay, sagot niya ng madiin. Morales ka pa rin. At hanggat apelyido mo ang apelyido ko, sa akin ka uuwi. Mabigat ang hangin sa loob ng luma naming bahay. Dati, ang amoy ng adobo at sinangag ang sumasalubong sa akin dito tuwing hapon galing sa eskwelahan. Ngayon, amoy alikabok at luma na kahoy na lang ang nalalanghap ko. Buhat-buhat ako ni Mang Arturo na parang isang sako ng bigas papasok sa pintuang screen. Ramdam ko ang bigat ng hininga niya sa bawat hakbang. Hiyang-hiya ako. Ako dapat ang nag-aalaga sa kanya sa edad niyang ito. Pero heto ako, nakakapit sa leeg niya. Walang silbi ang mga binti. Ibinaba niya ako sa lumang sofa na gawa sa ratan. Napangiwi ako sa sakit ng likod ko, pero hindi ako umimik. Diyan ka muna,
Matipid niyang sabi. Aayusin ko ang kwarto sa baba. Ang tinutukoy niya ay ang bodega. Ang maliit na kwarto sa tabi ng kusina na punong-puno ng mga lumang pyesa ng jeep, mga sirang electric fan, at mga kahon ng kung ano-ano. Hindi na ako pwedeng umakyat sa kwarto namin ni Victor sa taas. Hindi ko na kaya ang hagdan. Habang naririnig ko ang kalabog ng mga gamit na inililipat ni Mang Arturo sa bodega, bumukas ang pinto sa likod. Dumating na ang bagyo. Papa, ano ba to? Si Ate Reyna, ang panganay na kapatid ni Victor. Nakapamiwang siya sa may pintuan. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa akin na nakaupo sa sofa. Ang tingin niya ay parang nakakita siya ng ipis na kailangang tapakan. Akala ko ba dinala mo na yan sa DSWD o kaya sa mga madre? Matinis ang boses niya. Bakit nandito pa yan? Napayuko ako. Gusto kong lamunin ako ng lupa. Lumabas si Mang Arturo, galing sa bodega. May bitbit na karton ng mga lumang dyaryo. Pawisan siya. Dito siya titira, sagot ni Papa nang hindi tumitingin kay Reyna. Dito? Halos mabasag ang eardrums ko sa tili ni Reyna. Lumapit siya kay Papa. Ang mga daliri ay duro-duro ang hangin. Papa, mag-isip nga kayo. Iniwan na siya ni Victor. Hindi na natin siya kaano-ano. Bakit tayo ang sasalo sa problema ng iba? Asawa pa rin siya ng kapatid mo sa papel. Kalmadong sagot ni Papa. Pero may diin. Papel lang yon. Ang totoo, pabigat siya. Humarap sa akin si Reyna. Ang mukha niya ay puno ng pandidiri. Elena, mahiya ka naman. Wala ka nangang ambag. Makikihati ka pa sa pagkain at kuryente dito? Alam mo bang ang mahal ng gamot ni Papa? Tapos dadagdag ka pa? Ang bawat salita ay parang sampal. Pabigat. Walang ambag. Ate Reyna, pasensya na. Nanginginig ang boses ko. Wala lang talaga akong mapuntahan ngayon. Kapag nakaluwag-luwag. Kailan ka makakaluwag? Lumpo ka na. Putol niya. Huwag mo kaming bulahin. Gusto mo lang magpaalaga ng libre. Hindi sumagot si Mang Arturo. Ipinagpatuloy lang niya ang paghakot ng mga gamit mula sa bodega palabas ng bahay. Ang katahimikan niya ang mas masakit. Sang-ayon ba siya kay Reyna? Napipilitan lang ba siya dahil sa awa? Lumipas ang ilang oras. Malinis na ang bodega. May isang lumang papag na nilagyan ni Papa ng manipis na foam at banig. Ito na ang bago kong mundo. Mula sa master's bedroom, bagsak sa bodega. Binuhat ako ulit ni Papa papasok sa kwarto. Maalikabok pa rin at amoy langis ng makina, pero mas maayos na kaysa kanina. Sa sulok ng kwarto, may isang lumang cabinet na gawa sa nara. Ito yung cabinet na laging nakasusi. Nilapitan ito ni Papa. Sinubukan niyang buksan, pero parang may naalala siya. Tumingin siya sa akin. Ang mukha ay seryoso. Wag na wag mong gagalawin ang cabinet na to. Babala niya. Kahit anong mangyari. Tumango lang ako. Opo pa. Lumabas siya at isinara ang pinto. Naiwan ako sa dilim. Ang tanging liwanag ay galing sa maliit na bintanang may rehas na nakadirekta sa garahe. Maya-maya, narinig ko ang boses nila sa kusina. Manipis lang ang dingding ng bodega, kaya dinig ko ang lahat. Pa naman, boses ni Reyna. Medyo mahinahon na, pero nandoon pa rin ang diin. Yung lupa sa Bulacan, may buyer na ako. Malaki ang offer. Pwede nating ipagamot si Elena gamit ang parte niya, tapos ipadala na natin siya sa probinsya. Tapos yung pera natin, pang maintenance mo. Napahawak ako sa dibdib ko. Ibebenta nila ang lupa? Hindi ibebenta ang lupa, sagot ni Papa. Matigas. Pero pa, sayang ang offer. At saka, paano niyo bubuhayin niyang si Elena? Uubusin niya ng pensyon niyo. Kaya ko pa magmekaniko. May pumapasada pa sa jeep. Mekaniko? Pa 68 na kayo. Ang kamay niyo nanginginig na. Maawa naman kayo sa sarili niyo.
Huwag sa ibang tao. Natahimik sila. Rinig ko ang kalansing ng mga plato. Ang sakit. Pakiramdam ko ako ang tinik sa lalamunan nila. Tama si Reyna. Pabigat lang ako. Sinisira ko ang buhay ng matanda. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ko. Pumasok si Reyna. Akala ko aabutan niya ako ng pagkain. Pero wala siyang dala. Nakapamaywang siya at ang anino niya ay humahaba sa sahig dahil sa ilaw mula sa kusina. Lumapit siya sa akin. Yumuko ng kaunti para magkatapat ang mga mukha namin. Amoy ko ang mamahalin niyang pabango na humahalo sa amoy ng alikabok. Narinig mo naman siguro kami, di ba? Bulong niya, matalim, malamig. Tumango ako ng dahan-dahan. Mabait ang tatay ko, Elena. Masyadong mabait. Pero ako, praktikal ako. Diretsahang sabi niya. Ayokong makita na pinapahirapan mo siya para lang sa sarili mong kapakanan. Kung may natitira ka pang hiya sa katawan, ikaw na ang kusang umalis. Tiningnan niya ang wheelchair ko sa gilid, tapos balik sa akin. Bibigyan kita ng 1 linggo, madiin niyang sabi. 1 linggo para humanap ng matutuluyan. Kung nandito ka pa pagkatapos ng 7 araw, ako mismo ang tatawag ng magbubuhat sa'yo palabas ng gate. Kahit kaladkarin ka pa nila. Tumalikod siya at padabog na isinara ang pinto. Malakas ang buhos ng ulan ng gabing iyon. Ang tunog ng patak sa bubong na yero ay parang nagpapaligsahan sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ako makatulog. Ang mga salita ni Ate Reyna ay paulit-ulit na umiikot sa utak ko. Pabigat. Walang ambag. Mahiya ka naman. Tama siya. Habang nandito ako, pabigat lang ako kay Papa. Inuubos ko ang pensyon niya. Pinapagod ko siya. Kung may natitira pa akong pagmamahal sa biyenan ko, dapat akong umalis. Para hindi na siya mahirapan. 2:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay. Pinilit kong bumangon mula sa papag. Masakit ang balakang ko, pero tiniis ko. Gumapang ako papunta sa wheelchair ko na nasa tabi ng pinto. Ang bawat galaw ay may kaakibat na kirot, pero ang sakit sa puso ko ang mas nangingibabaw. Binuksan ko ang pinto ng bodega ng dahan-dahan. Kriyak! Napapikit ako. Sana walang nagising. Inilabas ko ang wheelchair sa back door papunta sa garahe. Basang-basa ang semento. Madulas. Kaya mo to, Elena. Bulong ko sa sarili ko habang nanginginig sa ginaw. Kailangan mong umalis. Sinubukan kong ikutin ang gulong ng wheelchair palabas ng gate. Pero dahil luma at maputik ang daanan, na-stuck ang gulong sa isang lubak. Pinilit ko. Tinulak ko ng buong puwersa. Sa halip na umusad, tumagilid ang wheelchair. At bumagsak ako. Lumagpak ako sa maputik na semento. Ang lamig ng tubig ulan ay tumagos sa manipis kong duster. Ang mukha ko, subsob sa putik. Sinubukan kong tumayo, pero wala. Wala talagang lakas ang mga paa ko. Para akong basahan na itinapon sa ulan. Umiyak na ako. Humalo ang luha ko sa ulan. Napakainutil ko. Kahit ang paglayas, hindi ko magawa ng tama. Diyos ko, kunin niyo na lang po ako. Hagulgul ko. Biglang may narinig akong kalampag ng pinto. May mga yabag na mabilis na papalapit. Elena! Napaangat ako ng ulo. Sa gitna ng dilim at ulan, nakita ko si Mang Arturo. Nakapambahay lang siya. Walang payong. Basang-basa na rin agad. Hindi siya nagtanong. Hindi siya nagalit. Yumuko siya at binuhat ako. Ang mga braso niya, kahit matanda na, ay matibay pa rin. Parang bakal. Binuhat niya ako pabalik sa loob ng bahay na parang isa akong batang nadapa. Ibinaba niya ako sa sofa. Kumuha siya ng tuwalya at marahas na pinunasan ang buhok ko. Nanginginig pa rin ako, hindi dahil sa lamig, kundi sa hiya. Sorry po. Humahagulgol kong sabi. Alis na po ako. Ayoko na po kayong perwisyuhin. Tama po si Ate Reyna. Hindi siya sumagot. Iniwan niya ako sandali
at pumunta sa kusina. Narinig ko ang pagbukas ng kalan, ang kalansing ng kaldero. Pagbalik niya, may dala siyang isang mangkok ng mainit na lugaw. May luya at itlog. Ang amoy nito ay pumuno sa malamig na sala. Umupo siya sa harap ko. Kinuha niya ang kutsara, hinipan ng lugaw, at itinapat sa bibig ko. Kumain ka, utos niya. Pa, sabi ko, kumain ka. Wala akong nagawa, kundi ibuka ang bibig ko. Ang init ng lugaw ay gumapang sa lalamunan ko, pababa sa sikmura, at parang niyakap ang nanlalamig kong pagkatao. Habang sinusubuan niya ako, napansin ko ang mga kamay niya. Magaspang. Itim ang mga kuko dahil sa grasa ng makina. Pero ang pagpunas niya sa putik, sa pisngi ko, gamit ang hinlalaki niya ay napakaingat. Napakalimbot. Huwag mong intindihin ang sinasabi ni Reyna. Basag ni Mang Arturo sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina, pero seryoso. Matanda na ako, Elena. Marami na akong naging desisyon sa buhay na pinagsisisihan ko. Ang pagpapalaki ko kay Victor, isa yon sa mga pagkakamali ko. Masyado ko silang pinaliaw. Tumingin siya sa akin, mata sa mata. Pero ang pagkupkop sa'yo, hinding-hindi ko yun pagsisisihan. Asawa ka ng anak ko. Dinala mo ang apelyido ko. Dito ang bahay mo. At hanggat humihinga ako, walang pwedeng magpaalis sa'yo dito. Kahit anak ko pa sila. Napahagulgol na naman ako. Pero ngayon, dahil sa ginhawa. Sa wakas, may kakampi ako. Pagkatapos akong pakainin at bihisan ng tuyong damit, binalik niya ako sa kwarto. Hindi ako agad nakatulog. Nakatingin ako sa bintana na nakaharap sa kalsada. Bandang 3:00, may napansin akong ilaw ng sasakyan na huminto sa tapat ng gate namin. Isang itim na kotse. Magara. Hindi bagay sa lugar namin. Bumukas ang bintana ng kotse ng kaunti. May inabot na sobre ang driver sa isang tao na nakatayo sa dilim. Teka, si Papa ba yun? Hindi ko maaninag ng maayos. Mabilis na umalis ang kotse. Pumasok ang taong kausap nito sa gate namin. Kinabukasan, nagising ako sa isang matinis na sigaw. Mas malakas pa kaysa kahapon. Papa, nasaan? Si Reyna. Nasa sala na naman, nagwawala. Nasaan ang titulo ng lupa sa Bulacan? Bukas ang kabinet. Nawawala ang titulo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ang lupa sa Bulacan. Iyon ang tanging yaman na inaasahan ni Reyna na manahin. At iyon din ang lupa na ayaw ipagalaw ni Papa. Narinig ko ang kalmado at malamig na sagot ni Mang Arturo mula sa kusina. Wala na! Anong wala na? Hysterical na sigaw ni Reyna. Ninakaw ba? Papa, magsumbong tayo sa pulis. Hindi ninakaw, sagot ni Papa habang nagtitimpla ng kape. Binenta ko na. Kagabi. Nanlaki ang mga mata ko. Ang kotseng itim kagabi. Binenta! Halos himatayin si Reyna. Para saan? Saan mo dinala ang pera? Dahan-dahang lumingon si Papa sa direksyon ng kwarto ko kung saan alam niyang nakikinig ako. Para sa operasyon at therapy ni Elena. Magsisimula na siya bukas. Akala ko, tapos na ang laban ng sabihin ni Papa na ibinenta niya ang lupa. Pero mali ako. Iba maglaro si Ate Reyna. Kinaumagahan, habang nag-aagahan kami ng pandesal at kape, padabog na ibinagsak ni Reyna ang telepono sa sala. Ha? Akala niyo maiisahan niyo ako? Tumawa siya ng pagak. Nakatingin siya kay Papa na tahimik na nagsasawsaw ng tinapay sa kape. Tinawagan ko ang buyer ng lupa sa Bulacan pa. Sinabi ko sa kanya na may pending legal dispute ang pamilya at uli-ulian na ang nagbebenta. Ayon, natakot. Umatras na. Nanlamig ako. Ang pag-asa namin na wala na parang bula. Reyna, bakit mo ginagawa ato? Nanginginig kong tanong. Buhay ng tatay mo ang pinapahirapan mo. Puro ka drama, Elena. Irap niya.
Pinoprotektahan ko lang ang mana namin. Kung gusto mong gumaling, maghanap ka ng sarili mong pera. Hindi sumagot si Mang Arturo. Hindi siya nagalit. Hindi siya sumigaw. Ipinagpatuloy lang niya ang pag-inom ng kape pero nakita ko ang higpit ng hawak niya sa tasa. Namumuti ang mga knuckles niya. Pagkatapos kumain, tumayo si Papa. Kinuha niya ang susi ng jeep niya na nakasabit sa pako sa likod ng pinto. Si Barok, bulong ko. Iyon ang pangalan ng jeepney niya. Sarao type, kulay asul, luma na, pero makintab pa rin dahil araw-araw niyang nililinis. Iyon na lang ang libangan niya. Ang best friend niya simula nang mamatay ang mama ni Victor. Lumabas siya. Narinig ko ang pamilyar na rev ng makina. Vroom. Vroom. Pero iba ang tunog ngayon. Parang malungkot. Akala ko, papasada lang siya para may pang-ulam kami. Lumipas ang maghapon. Dumating ang physical therapist na nirekomenda ng doktor para sa initial assessment pero wala kaming maibayad sa down payment na 5,000 pesos. Balik na lang po ako pag may funds na, sabi ng therapist. Medyo nahihiyahi, nakangisi si Reyna sa sofa habang nanonood ng TV. Sabi sa'yo walang pera. Palubog na ang araw nang bumukas ang gate. Inaasahan ko ang ingay ng makina ni Barok. Pero tahimik. Sumilip ako sa bintana ng bodega. Nakita ko si Mang Arturo na naglalakad papasok. Mag-isa. Ang mga balikat niya ay bagsak na bagsak. Wala ang jeep. Pagpasok niya sa bahay, diretso siya sa akin. Ang mukha niya ay walang emosyon, pero ang mga mata niya, mapula. Parang galing sa iyak. Dumukot siya sa bulsa ng jacket niya. Isang makapal na rolyo ng pera na nakatali sa guma. Ibinagsak niya ito sa center table sa harap ng nakangangang si Reyna. Pak! 50,000, sabi ni Papa. Ang boses niya ay garalgal. Pang-umpisa ng therapy at pang-grocery ng 2 buwan. Natahimik si Reyna. Nawala ang nangisi sa mukha niya. Nasaan ang jeep? Nasaan si Barok? Hindi siya pinansin ni Papa. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang balikat ko. Magpahinga ka na. Bukas, sisimulan na natin ang gamutan. Pumasok siya sa kwarto niya at nilak ang pinto. Doon ko lang na-realize. Ibinenta niya. Ibinenta niya ang kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang jeepney na saksi sa paglaki ni Victor, sa pagsusumikap niya, sa alaala ng asawa niya, ibinenta niya para sa akin. Golden moment. Kahit masakit ang katawan ko, pinilit kong igulong ang wheelchair papunta sa kwarto ni Papa. Didikit sana ako sa pinto para magpasalamat, pero narinig ko ang mahina niyang hikbi. Sumilip ako sa maliit na siwang ng pinto. Nakaupo si Mang Arturo sa gilid ng kama. Hawak niya ang duplicate key ni Barok. Dahan-dahan niya itong hinahaplos, tapos ay idinikit sa noo niya habang umaalog ang balikat niya sa pag-iyak. Parang dinudurog ang puso ko. Para sa isang lalaking tulad niya, ang jeep na yon ay hindi lang sasakyan. Iyon ang dangal niya. At tinanggal niya ang dangal niya para isalba ako. Bumalik ako sa kwarto ko na luhaan. May nakita akong lumang kahon sa ilalim ng kama ko na naiwan siguro ni Papa nung naglilinis siya. Out of curiosity, binuksan ko. Sa loob ng kahon, puro mga lumang litrato at resibo. Mga litrato ni Barok noong bago pa ito. Makintab na makintab, puno ng banderitas. Sa tabi ng jeep, nakatayo ang isang batang lalaki na nakangiti ng malapad habang hawak ang kamay ng mama niya. Si Victor. Kinuha ko ang litrato. Sa likod, may sulat kamay na medyo kupas na, katas ng Barok, para sa kinabukasan ni Victor. Napaluha ako. Ang jeep na yon ay binili at inalagaan nila para sa kinabukasan ni Victor. Pero ngayon, ibinenta ni Papa yon hindi para sa anak niya, kundi para sa akin, ang babaeng iniwan ng anak niya. Ang sakit ng irony. Ang jeep na simbolo ng pangarap nila para kay Victor,
ginamit para saluhin ang sinira ni Victor. Ibabalik ko sana ang litrato nang biglang tumunog ang telepono sa sala. Kring! Kringgig! 11:00 na ng gabi. Sino ang tatawag ng ganitong oras? Narinig ko ang mabilis na yabag ni Reyna galing sa kwarto niya. Siya ang sumagot. Hello? Mataray niyang sagot. Ilang segundo lang, nagbago ang mukha niya. Naging excited. Parang may kakampi na dumating. Victor! Puti tumawag ka. Nako, hindi ka maniniwala sa ginawa ng tatay mo. Tumingin si Reyna sa pinto ng kwarto ni Papa at nilakasan ang boses para siguradong maririnig ng matanda. Oo, binenta. Para sa asawa mong lumpo. Oo, yung jeep mo sana. Wala na. Lumabas si Mang Arturo sa kwarto. Mugto pa ang mga mata pero seryoso ang mukha. Inagaw niya ang telepono kay Reyna. Hello? Kalmadong sabi ni Papa. Kahit hindi naka-loudspeaker, dinig na dinig ko ang sigaw ni Victor mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay puno ng galit at alak. Pa, bakit mo binenta si Barok? Manak ko yan. Akin dapat yan pag namatay ka. Bakit mo winaldas ang pera para sa babaeng yan? Hiwalay na kami. Wala na kayong obligasyon sa kanya. Napahigpit ang hawak ni Papa sa telepono. Uuwi na sana ang luha ko sa awa sa sarili ko. Pero napigilan ito ng sunod na sinabi ni Papa. Ang boses niya ay parang yelo, malamig, matigas. Mana? Tanong ni Papa. Wala kang mana, Victor. Dahil sa oras na tinalikuran mo ang asawa mo sa oras ng gipit, tinalikuran mo na rin ang pagiging anak mo sa akin. At ibinagsak niya ang telepono. Dumating si Nurse Liza kinabukasan na parang isang bagyo ng energy drink. Maliit siyang babae, kulot ang buhok, at napakaingay, kabaligtaran ng tahimik at madilim naming bahay. Good morning, Philippines! Bati niya pagpasok pa lang ng gate. Bit-bit ang isang malaking bag ng equipment. Kayo po ba si Sir Arturo? Ay sir, ang gwapo niyo pala sa personal. Kahawig niyo si Eddie Garcia. Hindi kumibo si Papa. Nakasimangot lang siya habang inaabot ang bayad kay Liza. Pero napansin ko, hindi niya tinanggihan ang paghawak ni Liza sa kamay niya nung nag-shake hands ito. Ikaw naman si Elena, baling ni Liza sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, hindi nang huhusga, kundi nag-a-assess. Ganda ng mata mo, te. Sayang ang beauty kung laging nakasimangot. Smile naman dyan. Carry natin to. Nagsimula ang therapy at doon ko nalaman na ang carry natin to ay madaling sabihin pero impyernong gawin. Ang sakit. Bawat unat ni Liza sa mga binti ko ay parang pinupunit ang mga litid ko. Ang mga muscles ko na natutulog ng ilang linggo ay nagpoprotesta. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sipain si Liza kung kaya ko lang. Aray, aray ko po. Tama na. Sigaw ko habang pinipilit niyang i-bend ang tuhod ko. Onti na lang, Elena. No pain, no gain. Ni sagot ni Liza na pinapawisan na rin. Nasa gilid lang si Mang Arturo. Akala ko aalis siya para hindi marinig ang sigaw ko. Pero hindi. Nakaupo siya sa bangkito, nakapanood ng maigi. Sir, pakihawakan nga po dito sa may ankle. Utos ni Liza. Nag-alinlangan si Papa. Baka masaktan ko. Hindi po, sir. Support lang. Para maramdaman niya na may sumasalos sa kanya. Lumapit si Papa. Ang mga kamay niyang sanay sa pagkalas ng makina ng jeep, ngayon ay dahan-dahang humawak sa sakong ko. Ang gaspang ng palad niya, pero ang hawak ay matatag. Secure. Sa bawat sigaw ko ng aray, napapapikit din si Papa. Parang nasasaktan din siya para sa akin, pero hindi siya bumitaw. Kaya mo yan, anak. Bulong niya. Ito ang unang beses na tinawag niya akong anak nang walang karugtong na pangalan. Isipin mo si Barok. Sayang ang benta kung susuko ka. Natawa ako ng kaunti kahit umiiyak. Tama siya. Ang mahal ng bawat aray ko. 50,000.
Lumipas ang ilang araw. Unti-unting naging routine na namin ito. Umaga, therapy. Tanghali, siesta. Hapon, practice maglakad. Isang hapon, pagising ko mula sa idlip, may naamoy akong kakaiba. Amoy kawayan na bagong sibak. Pinilit kong igulong ang wheelchair ko palabas ng bodega. Nanlaki ang mata ko sa nakita ko sa sala. Wala na ang mga gamit sa gilid. Sa halip, may nakakabit na mahahabang kawayan sa pader. Mula sa kwarto ko papunta sa kusina at papunta sa banyo. Parallel bars. Ginawan ako ni Papa ng sarili kong rampa at hawakan sa loob ng bahay. Nasa kusina si Papa, nagliligpit ng itak at martilyo. Puro talsik ng kawayan ang damit niya. Hindi ako makapagsalita. Mahal ang bakal. Sabi niya nang hindi lumilingon. Parang nahihiya. Kawayan lang ang kaya ko. Pero matibay yan. Sinubukan ko kanina, hindi naman ako bumagsak. Hinawakan ko ang kawayan. Makinis. Nilinis niyang mabuti para walang tinik na tutusok sa kamay ko. Ito ang golden moment ko. Ang realization na ang pagmamahal ng isang ama ay hindi laging nakikita sa yakap o sa I love you. Minsan, nakikita ito sa kawayang kininis para hindi ka masugatan. Salamat pa, bulong ko. Nang hapong yon, ganado ako. Sobrang ganado. Gusto kong ipakita kay Papa at kay Nurse Liza na kaya ko na. Na worth it ang pagbenta kay Barok at ang paggawa ng kawayan. Habang nagpapahinga si Papa sa labas at habang busy si Liza sa pag-aayos ng gamit niya, sinubukan kong tumayo mag-isa sa may parallel bars na kawayan. Kumapit ako ng mahigpit. Inihakbang ko ang kanan kong paa. Isa. Sumunod ang kaliwa. Dalawa. Nakita ko si Reyna sa may hagdanan. Nakatingin sa akin. May kausap siya sa cellphone pero nakatakip ang bibig niya. Ang talim ng tingin niya. Parang hinihiling niya na bumagsak ako. Mali. Narinig ko ang bulong ni Liza sa isip ko kanina habang nasa banyo siya at akala niya walang nakakarinig. Naku, Elena. Mag-ingat kayo dyan sa hipag mo. Rinig ko kanina. Kausap ang doktor. Tinatanong kung paano mapapalabas na ulyanin ng matanda. Something about guardianship. Nawala ako sa focus dahil sa naalala ko. Ang tingin ni Reyna, parang may balak na masama. Elena, wait lang. Sigaw ni Liza nang makita niyang nakatayo ako mag-isa. Pero huli na, dahil sa pagmamadali at kaba, na mali ang tapak ng kaliwa kong paa. Bumigay ang tuhod ko na parang jelly. Nabitawan ko ang kawayan. Wala akong makapitan. Ang huling nakita ko ay ang gulat na mukha ni Liza na tumatakbo palapit at ang ngisi sa labi ni Reyna bago tumama ang ulo ko sa kanto ng wooden table. Dumilim ang paningin ko. Nagising ako sa amoy ng alcohol at betadine. Masakit ang ulo ko. Parang binibiyak. May nakapulsikat na kirot sa bandang noo. Gising na siya. Boses ni Liza. Dahan-dahan lang, te. May tahi ka sa kilay. Buti na lang hindi na concussion. Nasa bodega pa rin ako. Nakaupo si Mang Arturo sa gilid ng papag. Hawak ang isang baso ng tubig. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Mas matanda tignan ng 10 taon kaysa kahapon. Anong nangyari? Tanong ko. Nadulas ka. Sagot ni Papa. Huwag matigas ang ulo, Elena. Sabi ng huwag pipilitin kung hindi pa kaya. Magsasalita sana ako para mag-sorry nang marinig ko ang tawanan sa labas ng bintana. Nasa garahe sila. Boses ni Reyna at ng ilang kapitbahay. Mga marites ng barangay. Sinubukan kong hindi makinig pero sadya yatang nilalakasan ni Reyna ang boses niya. Hay naku, Mare. Nakita ko talaga. Kwento ni Reyna na parang nagdradrama sa radyo. Sinadya niyang maghulog. Nagpapapansin lang yan kay Papa. Alam mo naman, kailangan ng extra attention. Talaga? Grabe naman. Sagot ng isang kapitbahay. Eh bakit naman ganun ka-devoted ang tatay mo sa kanya? Imagine, binenta ang jeep para sa kanya?
Mas mahal pa siya kaysa sa inyong mga anak? Tumahimik sandali. Yung klase ng katahimikan na puno ng mali siya. Alam niyo na, boses ni Reyna, halos pabulong pero dinig na dinig sa nipis ng dingding. Matagal na silang magkasama sa bahay na yan, habang nasa trabaho si Victor. Ngayon nga, sa kwarto sa baba na natutulog si Elena. Si Papa, laging nasa kusina, bantay sarado. Kayo na ang mag-isip. Nanlamig ang buong katawan ko. Mas masakit pa ito kaysa sa tahi sa kilay ko. Pinalalabas ba niyang may relasyon kami ng biyenan ko? Diyos ko, tatay ang turing ko kay Mang Arturo. Tumingin ako kay Papa. Nakayuko siya. Mahigpit ang hawak sa baso ng tubig. Nanginginig ang kamay niya. Rinig din niya. Alam kong rinig niya. Bulong ko. Tumutulo na ang luha. Paalisin niyo na ako. Hindi ko kaya to. Kahit ano, wag lang babuyin ang pangalan niyo ng ganito. Tumayo si Mang Arturo. Akala ko lalabas siya para sigawan sila Reyna. Pero hindi. Pumunta siya sa cabinet, kumuha ng bulak para sa tenga at iniabot sa akin. Magbingi-bingihan ka, sabi niya. Matigas. Pero pa, sinasabi nilang kabit niyo ako. Kadiri, sigaw ko na. Wala na silang respeto. Ang respeto, hindi hinihingi sa mga taong makikitid ang utak. Sagot ni Papa. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit, pero pilit niyang pinipigilan para sa akin. Alam ng Diyos na malinis tayo. Kung aalis ka, dahil lang sa chismis, para mo na ring inamin na totoo, ang sinasabi nila. Inilapag niya ang baso. Dito ka lang. Hayaan mo silang mapagod kakadakdak. Lumabas siya ng kwarto. Maya-maya, narinig ko ang pag-andar ng radyo sa sala. Volume up. Nilakasan ni Papa ang volume para tabunan ang boses nila Reyna sa labas. Oldies music, Matt Monro. Napahagulgol ako sa ilalim ng kumot. Ang tatag niya. Pero ako, durog na durog na. Ang hirap lumaban kapag ang kalaban mo ay kadugo mo na handang sirain ang puri mo para lang sa pera. Kinahapunan, umalis na ang mga tsismosa. Pumasok si Liza may dalang sobre. Elena? Sir Arturo? Alanganing sabi ni Liza. May nag-iwan po nito sa gate. Walang pangalan. Isang plain white envelope, walang stamp. Kinuha ito ni Papa at binuksan. Isang papel lang ang laman. Gupit-gupit na letra mula sa magazine na dinikit sa bond paper. Ingatan mo ang anak mo. May plano sila. Nagkatinginan kami ni Papa. Anak? Sinong anak? Si Victor o si Reyna? At sinong sila? Baka pananakot lang to ni Reyna. Sabi ko, pero kinabahan ako. O baka may nakakaalam ng totoo. Bulong ni Liza. Bago pa kami makapag-isip, tumunog ang cellphone tawon ni Liza. Ting! Notification sa Facebook. Biglang namutla si Liza habang nakatingin sa screen. Tumingin siya sa akin, tapos itinago agad ang phone sa likod niya. Liza, bakit? Tanong ko. Wait, wala. Spam lang. Liza, patingin. Wag na dito masasaktan ka lang. Inabot ko ang kamay ko. Liza, akin na. Dahan-dahang inabot ni Liza ang telepono. Sa screen, isang litrato mula sa My Day ng isang common friend namin ni Victor. Isang garden wedding. Maganda ang setup. Puti ang mga bulaklak. At sa gitna, nakatayo si Victor. Nakabarong. Nakangiti ng pagkatamis-tamis. At katabi niya si Carla na halatang buntis na sa ilalim ng kanyang wedding gown. May caption, Finally legal! Congrats Mr. and Mrs. Morales have loved wins. Gumuho ang mundo ko. Habang ako, nakaratay dito, may tahi sa ulo. At pinaparatangang kabit ng tatay niya. Si Victor, na asawa ko pa sa papel, ay nagpapakasaya sa piling ng iba. Ikinasal sila sa huwes. Paano? Hindi pa kami annulled. Legal sa mata ng mga kaibigan nila, pero bigami sa mata ng batas. Pero hindi ang batas ang inisip ko. Ang inisip ko ay yung nangiti ni Victor. Bakit parang ang dali lang sa kanya?
Bakit parang hindi ako nag-exist sa buhay niya? Nabitiwan ko ang cellphone. Pa, tawag ko kay Mang Arturo na nakadungaw din sa litrato. Totoo ba? Wala na talaga? Tinitigan ni Mang Arturo ang litrato ng anak niya. Pagkatapos, tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang luhang pumatak mula sa mata ng matanda. Anak, garalgal ang boses niya. Patawarin mo ako. Napalaki ko siyang halimaw. Hindi ko mabitawan ang cellphone ni Liza. Nakatitig pa rin ako sa litrato. Ang nangiti ni Victor, ang kamay niyang nakahawak sa tiyan ni Carla. Parang sampal sa mukha ko ang bawat detalye. Elena, alisin sana ni Papa ang phone sa akin. Pero umiling ako. Kailan pa? Tanong ko. Tuyot ang lalamunan. Kailan pa nila niloloko ang sarili nila? Bago pa makasagot si Papa, narinig namin ang yabag ng takong sa sahig. Click, clack, click, clack. Pumasok si Reyna, nakapameywang. Nakita niya ang cellphone sa kamay ko at napangisi. Oh, good. Nakita mo na pala. Sabi niya nang walang kaabog-abog. At least hindi na ako mahihirapang mag-explain. Alam mo to? Tanong ni Papa. Ang boses niya ay parang kulog na nagbabadya ng bagyo. Of course pa, sagot ni Reyna, sabay irap. Months ago pa. Noong nalaman kong buntis si Carla at willing siyang bayaran ng utang ni Victor sa negosyo, sinabi ko kay Victor, go for it. Or, practical lang pa. Practical? Sigaw ni Papa. Nanginginig ang buong katawan niya. Kapatid mo yan. Asawa siya ni Elena. Kinukonsinti mo ang pambababoy nila sa pamilyang to dahil lang sa pera? Dahil may future siya kay Carla. Ganting sigaw ni Reyna. Lumapit siya sa akin at dinuro ako. Dito kay Elena? Ano? Magiging nurse siya habang buhay ng lumpo? Pa, maawa naman kayo sa anak nyo. Gusto lang niyang sumaya. Sumaya sa kasalanan? Namula ang mukha ni Mang Arturo. Ang mga ugat sa leeg niya ay lumulobo. Lumayas ka sa harap ko, Reyna. Wala akong anak na konsentidor. Wala akong anak na mukhang pera. Susugudin sana ni Papa si Reyna para ilabas ng kwarto, pero sa kalagitnaan ng hakbang niya, bigla siyang huminto. Napahawak siya sa dibdib niya. Pa! Tawag ko. Namutla si Papa. Ang matapang niyang mukha kanina ay napalitan ng sakit. Napaluhod siya sa sahig. Napakapit sa gilid ng papag ko. Pa! Sigaw ko. Liza! Tulong! Nataranta si Liza. Sir Arthur, si Reyna, na kanina ay ang tapang, ay napaatras. Papa, nag-iinarte lang kayo, di ba? Hindi sumagot si Papa. Humahapog siya ng hangin. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Doon ko naramdaman ang adrenaline. Nawala ang sakit ng likod ko. Nawala ang hiya ko. Liza, kunin mo ang BP app at tumawag ka ng ambulansya. Utos ko. Mabilis kong pinihit ang gulong ng wheelchair ko. Kailangan ko ng tubig. Kailangan ko ng aspirin. Nasa kusina ang gamot niya. Ang wheelchair ko na dati ay hirap na hirap akong igalaw. Ngayon ay parang naging parte na ng katawan ko. Mabilis akong nakarating sa kusina. Inabot ko ang pitsel. Inabot ko ang medicine box sa ibabaw ng ref gamit ang sandok. Pagbalik ko, tulala pa rin si Reyna sa gilid. Walang silbi. Tabi! Sigaw ko kay Reyna. Ako ang nagpainom ng gamot kay Papa habang hinihilot ni Liza ang dibdib niya. Andito lang ako. Huwag kayong bibitaw. Lumaban kayo pa. Bulong ko habang hawak ang kamay niyang nanlalamig. Ang kamay na nag-aalaga sa akin. Ngayon ay ako naman ang may hawak. Dumating ang emergency responders ng barangay. Na-stabilize nila si Papa. Pero kailangan niya ng matinding pahinga. Mild heart attack daw. Nang gabing iyon, tahimik ang bahay. Nasa kwarto si Papa, natutulog dahil sa sedative. Lumabas ang doktor ng barangay mula sa kwarto ni Papa. Nilapitan niya ako sa sala. Mrs. Bulong ng doktor, mahina na ang puso ng biyanan mo. Ang stress. Lason yan sa kanya ngayon.
Isa pang matinding sama ng loob. Baka hindi na niya kayanin. Ingatan niyo siya. Tumango ako. Isa pang sama ng loob. Tumingin ako sa hagdanan. Alam kong nasa taas si Reyna. Alam kong hindi siya titigil. Siya ang lason sa puso ng tatay niya. Kinabukasan maagang umalis si Reyna. Akala ko ay natakot na siya sa nangyari kay Papa. Akala ko ay titigil muna siya. Pero nagkamali ako. Tanghali na nang may kumatok ng malakas sa gate. Hindi tao kundi bakal. Bang! Bang! Binuksan ni Liza ang pinto. Sa labas, nakatayo si Reyna. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang 2 pulis at isang lalaking naka-Amerikana na may bitbit na briefcase. Ang mukha ni Reyna ay walang bahid ng pagsisisi sa nangyari kagabi. Sa halip, puno ito ng determinasyon. Pumasok sila sa bakuran ng walang paalam. Ano to, Ate Reyna? Tanong ko. Hinarang ko ang wheelchair ko sa pinto. Nagpapahinga si Papa. Bawal ang stress. Wala akong pakialam. Sagot ni Reyna, sabay abot ng isang papel sa akin. Nandito kami para iligtas ang tatay ko sa'yo. Ano to? Binasa ko ang papel. English, legal terms. Sumagot ang lalaking naka-Amerikana. I am Tromoily Gomez. Ito po ay court order. Petition for guardianship. Mrs. Reyna Morales is filing for custody over Mr. Arturo Morales due to mental incapacity and undue influence. Napatingin ako kay Reyna. Baliw ka na ba? Mental incapacity? Ang linaw ng isip ni Papa. Talaga? Ngumisi si Reyna. Binenta niya ang kabuhayan niya para sa isang wala. Tapos inatake siya sa puso dahil sa galit? Sa mata ng korte, Elena, hindi yan gawain ng isang matinong tao. Gawain niya ng taong nauuto. Lumapit ang mga pulis. We need to secure the premises, sabi ng pulis. Kailangan niyo munang lumabas, Ma'am Elena, until further notice. Secure the premises? Bahay namin to. Sigaw ko, kahit nanginginig ang boses ko sa harap ng mga pulis. Hindi niyo pwedeng basta-basta palayasin ang may-ari. Ma'am, sumusunod lang po kami sa utos, sagot ng pulis. Pero hindi sila makatingin ng diretso sa akin. Alam nilang mali ito. Alam nilang domestic dispute lang ito na pinalaki ni Reyna. Humarang si Reyna sa pagitan ko at ni Atty. Gomez. Ang mukha niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Yung klase ng mukha na ginagawa niya kapag nagpapa-picture sa charity event. Elena, intindihin mo naman, malambing niyang sabi. Pero ang mga mata ay malamig. Papa needs professional care. May sakit siya sa puso. At base sa ginawa niyang pagbenta ng jeep, clearly, hindi na siya makapag-isip ng tama. Dementia is real, Elena. At ikaw, paano mo siya aalagaan ni hindi mo nga kayang tumayo? Hindi ulyanin ng tatay mo. Ganting sigaw ko. Siya ang pinakamatinong tao sa pamilyang to. Sa gitna ng sigawan namin, bumukas ang pinto ng kwarto ni Papa. Lumabas si Mang Arturo. Maputla pa siya. Halatang hirap maglakad, pero nakatayo siya ng tuwid. Suot niya ang luma niyang pambahay, pero ang dignidad niya ay parang nakasuot ng baluti. Anong kaguluhan to? Mahina niyang tanong. Ang boses niya ay garalgal, pero may awtoridad pa rin. Papa! Lumapit agad si Reyna. Aakbayan sana ang ama, pero umiwas si Papa. Pa, nandito kami para protektahan ka. Niloloko ka na ng babaeng to. Kinuha namin si Atty. Gomez para ayusin ang assets mo bago pa maubos lahat. Inabot ni Atty. Gomez ang dokumento kay Papa. Mr. Morales, this is a temporary restraining order regarding your assets. Habang dinidinig ang kaso ng guardianship na isinampa ng anak nyo, frozen po muna ang lahat ng bank accounts ninyo. Ang titulo ng lupa at bahay na ito ay under review. Nanginig ang kamay ni Papa habang hawak ang papel. Frozen. Ibig sabihin, wala kaming makukuhang pera? Tanong ni Papa. Tumingin siya sa akin. Alam kong ako ang iniisip niya. Ang therapy ko, ang gamot ko, at ngayon, ang gamot niya sa puso.
We will provide you with a weekly allowance, sir, sabi ni Attorney Gomez, under the supervision of Miss Reyna. Allowance? Tumawa ng mapait si Papa. Pera ko yon. Pinaghirapan ko yon ng ilang dekada sa pagmamaneho at pagmemekaniko. Tapos ngayon, hihingi ako ng allowance sa anak kong winaldas ang sweldo sa sugal? Natigilan si Reyna. Namula ang mukha niya. Pa, huwag niyo akong ipahiya sa harap ng abogado. Ikaw ang nagpapahiya sa sarili mo, sagot ni Papa. Pinunit niya ang papel sa harap nila. Rip! Lumayas kayo sa pamamahay ko. Pa, hindi mo naintindihan. Lumayas kayo! Sa unang pagkakataon, sumigaw si Mang Arturo ng ubod ng lakas na parang bumalik ang dati niyang sigla. Pero pagkatapos ng sigaw, napahawak siya ulit sa dibdib niya at napasandal sa dingding. Agad akong lumapit. Liza, alalayan mo si Papa. Nakita ni Attorney Gomez na delikado na ang sitwasyon. Miss Reyna, I think we should go. Nai-serve na natin ang notice. Let the court decide. Bago umalis, lumingon si Reyna sa akin. Wala na ang pekeng pag-aalala. Ang natira na lang ay purong puot. Pinunit niya ang papel, pero hindi nun mababago ang batas. Elena, banta niya. Simula bukas, wala na kayong makukuha kahit 5 duling sa bangko. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang nyo kapag kumalam na ang sikmura nyo. Umalis sila. Naiwan kami sa sala na parang tinamaan ng bagyo. Punit-punit na papel sa sahig, isang matandang hinihingal, at isang lumpo na walang magawa. Frozen. Kinagabihan, ramdam na namin ang epekto ng salitang yon. Lina-check ni Liza ang medicine box. 2 tableta na lang ng Isordel, gamot sa puso. Ni Sir Arturo, yung painkiller mo ubos na. Bibili ako, sabi ko. Kinuha ko ang wallet ko. Binuksan ko ito. 20 piso at ilang barya. Napaluha ako. Ang ATM card ni Papa, hawak niya, pero wala nang silbi. Ang savings ko naubos na noong na-ospital ako. Si Victor, tinangay ang joint account namin bago umalis. Wala. Walang-wala. Ako na bahala yan, te, sabi ni Liza, dumukot sa sarili niyang pitaka. Huwag, Liza. Pigil ni Papa mula sa sofa. Huwag. Nakakahiya na. Trabaho mo ang mag-alaga, hindi ang magpakain sa amin. Pero sir, magagawa ng paraan. Matigas na sabi ni Papa. Pero nakita ko ang takot sa mata niya. Takot hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Kung may mangyari sa akin ngayong gabi, wala kaming pambayad sa ospital. At parang nanadya ang tadhana. 2:00 ng madaling araw. Nagising ako sa isang matinding sakit sa binti. Aray, pulikat, muscle spasm. Dahil sa stress at sa biglaang pagtigil ng therapy, nagrebelde ang mga muscles ko. Parang binibuhol ang mga ugat sa binti ko. Sobrang sakit na napasigaw ako. Ang sakit. Nagising si Liza at si Papa. Elena, anong nangyayari? Ang sakit. Parang pinuputol. Umiiyak ako, namimilipit sa papag. Ang sakit ay tumatarak hanggang sa buto. Liza, yung gamot, sigaw ni Papa. Wala na, sir. Ubus na kanina. Nakita ko si Papa. Taranta. Hindi niya alam ang gagawin. Gusto niya akong dalhin sa ospital, pero alam niyang wala kaming pambayad. Gusto niyang bumili ng gamot, pero sarado na ang butika at wala kaming pera. Lumapit siya sa akin. Hinawakan niya ang naninigas kong binti. Gamit ang nanginginig at magaspang niyang mga kamay, sinimulan niya akong hilutin. Tahan na, anak. Tahan na. Bulong niya habang minamasahe ang binti ko ng madiin para mawala ang buhol. Liza, kumuha ka ng mainit na tuwalya. Habang hinihilot ako ni Papa, naramdaman ko ang patak ng luha sa binti ko. Umiiyak si Papa. Patawarin mo ako, Elena. Hikbi niya. Wala akong kwentang ama.
Wala akong kwentang biyenan ni hindi kita mabilhan ng gamot. Ang sakit ng binti ko ay napalitan ng sakit sa puso. Ang matandang ito, na dapat ay nagpapahinga na, ay nagmamakaawa sa Diyos habang hinihilot ang manugang niya sa gitna ng dilim at kawalan. Hindi pa, sagot ko habang hinahaplos ang uban niyang buhok. Kayo ang pinakamabuting ama sa mundo. Nang humupa ang sakit at nakatulog na si Papa sa pagod sa tabi ng papag ko, nag-usap kami ni Liza sa dilim. Te, bulong ni Liza. May kilala ako. Estudyante mo dati. Abogado na ngayon. Si Benji. Matapang yon. Baka matulungan tayo. Tumingin ako sa natutulog na mukha ni Papa. Mukhang pagod na pagod. Tawagan mo siya bukas, Liza. Sabi ko. Ang luha ko ay natuyo na. Napalitan na ng galit. Hindi na ako papayag na tapakan kami ni Reyna. Kinabukasan, pagmulat ng mata ko, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan naming mabuhay. Tulog pa si Papa. Napagod siya sa pagbabantay sa akin kagabi. Tinitigan ko ang medicine box sa ibabaw ng mesa. Walang laman. Mamayang hapon, kailangan na ni Papa uminom ng Isordil. Kung hindi, baka atakihin siya ulit. At kapag nangyari yon, baka wala na akong magawa. Tinawag ko si Liza. Te, bakit? Tanong niya habang nagtitimpla ng kape. Yung 3-in-1 na lang na natira sa cupboard. Dahan-dahan kong hinubad ang sing-sing sa kaliwang palasing-singan ko. Ang wedding ring namin ni Victor. Gold. May maliit na brilyante. 5 taon ko itong suot. Kahit noong naghihirap kami, kahit noong nag-aaway kami, hindi ko ito hinubad. Simbolo ito ng pangako. Pero ang pangako, napapako. At ang sing-sing sa ngayon ay ginto na lang. Pera. Inabot ko ito kay Liza. Isanla mo, utos ko. Sa pinakamalapit, yung mabilis mag-release ng cash. Nanlaki ang mata ni Liza. Te, wedding ring mo to. Sigurado ka. Wala nang balikan to. Tumingin ako sa natutulog na si Mang Arturo. Aanhin ko ang simbolo ng pagmamahal na wala naman? Sagot ko ng matatag. Mas kailangan ni Papa ang gamot sa puso kaysa sa akin ang singsing na yan. Ang tunay na pagmamahal, Liza, nasa gawa, wala sa alahas. Umalis si Liza. Pagbalik niya, may dala siyang pera at isang supot ng gamot. Nakahinga ako ng maluwag. Ligtas si Papa ng ilang linggo. Pero hindi sapat yon. Kailangan ng sustainable na kita. Kinuha ko ang luma kong laptop. Mabagal na ito. Basag ang screen sa gilid, pero gumagana pa. Nag-login ako sa dati kong ESL teaching account. Status, inactive. Binuhay ko ulit. Nag-post ako sa social media. Online tutorial available. Math, English, Science, pay what you can. Sa loob ng ilang oras, may ilang nag-inquire. Mga nanay sa barangay na nahihirapan sa module ng mga anak nila. Maliit lang ang bayad, barya-barya kumpara sa sweldo ko noon sa school, pero pwede na. Nagsimula ako agad. Kahit masakit ang likod ko sa kakaupo sa wheelchair, nagturo ako. Okay, JM, what is 5 times 5? Tanong ko sa webcam. Pilit nang ngumingiti kahit kumikirot ang balakang ko. Teacher, wait lang po, naglalag kayo, sabi ng estudyante ko. Biglang namatay ang screen ng laptop. Namachi ang electric fan. Namayapa ang ugong ng ref. Brown out? Liza? Tawag ko. Sumilip si Liza sa bintana. Te, may ilaw sa kapitbahay. Tayo lang ang wala. Kinabahan ako. Pinilit kong igulong ang wheelchair papunta sa bintana. Nakita ko ang isang van ng Meralco sa labas ng gate at sa tabi nito, nakatayo si Reyna. Nakangiti siya habang pinapanood ang lineman na pinuputol ang kable ng kuryente namin. Reyna! Sigaw ko mula sa bintana. Anong ginagawa mo? May sakit ang tatay mo. Lumingon si Reyna. Tinaasan ako ng kilay. Oh, sorry Elena. Since frozen ang accounts ni Papa, wala kaming pambayad ng bills. Disconnected na. Sayang naman, di ba?
Kumaway siya ng mapang-asar at sumakay sa kotse niya. Umalis siya habang iniwan kaming nilalamon ng init at dilim. Hapon na. Ang init sa loob ng bahay ay parang pugon. Gising na si Mang Arturo. Hindi siya nagreklamo kahit tagaktak ang pawis niya. Nakaupo lang siya sa tumba-tumba. Pinapaypayan ang sarili gamit ang lumang dyaryo. Pa, sorry. Naiiyak ako. Wala na akong matuturan. Walang internet. Walang kuryente. Ayos lang, sabi ni Papa. Sanay ako sa init. Dati naman, walang aircon ng jeep. Pagkagat ng dilim, lalong bumigat ang pakiramdam. Walang ilaw. Ang tanging liwanag ay galing sa poste sa kalsada na tumatagos sa bintana. Naghahanap si Liza ng kandila. Isa na lang ang natira. Isang maliit na kandilang puti. Sinindihan namin ito at ipinatong sa gitna ng mesa. Ang hapunan namin, tinapay na nabili ni Liza kanina at palaman na liver spread. Kaming tatlo, ako, si Papa at si Liza, nakapalibot sa maliit na liwanag ng kandila. Ang anino namin ay sumasayaw sa dingding. Kinuha ni Papa ang tinapay. Hinati niya ito sa tatlo. Inabot niya ang pinakamalaking parte sa akin. Kumain ka, Elena. Kailangan mo ng lakas para sa therapy bukas, sabi niya. Pa, kayo po ang may sakit. Masakit lang ang puso ko dahil sa galit. Putol niya. Pero busog ako dahil nandito ka. Hindi ako nag-iisa. Tinitigan ko ang tinapay sa kamay ko. Ito na lang ang meron kami. Pero sa totoo lang, mas masarap pa ito kaysa sa mga handaan namin ni Victor noon na puno ng lechon pero puno rin ng plastikan. Pa, basag ko sa katahimikan. Bakit po hindi kayo galit sa akin? Kung hindi dahil sa akin, nasa inyo pa si Barok. May kuryente pa kayo, may pera pa kayo. Ibinaba ni Papa ang tinapay. Tinitigan niya ang apoy ng kandila. Alam mo ba, Elena? Noong bata pa si Victor, ninakawan niya ako ng pera sa pitaka. Pambili sana ng pyesa. Pinatawad ko siya agad. Sabi ko, bata lang. Noong binatilyo siya, binangga niya si Barok dahil nagmaneho ng lasing. Pinatawad ko ulit. Sabi ko, nag-e-explore lang. Tumingin siya sa akin. May luha sa gilid ng mata. Sa kakapatawad ko, nakalimutan kong turuan siya ng responsibilidad. Kaya kasalanan ko kung bakit siya naging ganyan. Kasalanan ko kung bakit ka nagdurusa ngayon. Hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Kaya hayaan mo akong bumawi. Kahit ubusin ko ang huling hininga ko, Elena, hindi ka naiiyak dahil sa pamilyang to. Golden moment, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng kandila, naramdaman ko ang higpit ng hawak ng isang ama na nagsisisi. Hindi kami magkadugo, pero sa gabing ito, sa gitna ng gutom at dilim, kami ang pamilya. Biglang may kumatok sa gate. Malakas. Sunod-sunod. Tok, tok, tok. Nagkatinginan kami ni Liza. Si Reyna ba ulit? May dalabang pulis para paalisin kami dahil unsafe na ang bahay na walang kuryente? Ako na ang titingin. Bulong ni Liza. Kinuha niya ang flashlight na mahina na ang baterya. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Matapang na tanong ni Liza kahit nanginginig ang tuhod. Si Benji po. Estudyante ni Ma'am Elena. Sagot ng boses lalaki mula sa labas. Nakahinga ako ng maluwag. Si Benji, ang huling pag-asa namin. Binuksan ni Liza ang gate. Pumasok si Benji, basang-basa ng pawis, may dalang envelope at power bank. Pagkakita niya sa amin, nakaupo sa dilim, may isang kandila, at naghahati sa tinapay, nanlumo siya. Ma'am Elna, gulat na sabi ni Benji. Sir Arturo, bakit ganito? Putol na ang kuryente? Gagawin ng kapatid mo ang lahat para sumuko kami. Mapait na sagot ko. Pero buti dumating ka, Benji. Umupo si Benji sa sahig, sa tabi ng wheelchair ko. Binuksan niya ang envelope na dala niya. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang kinang sa mga mata niya. Hindi awa, kundi determinasyon. Ma'am, sir,
Huwag kayong susuko, sabi niya, dahil nakuha ko na ang alas natin. Anong alas? Tanong ni Mang Arturo. Lumapit siya para tingnan ang dala ni Benji. Inilabas ni Benji ang kanyang tablet. Mabuti na lang at may charge pa ito. May kilala po akong security officer sa isang casino sa Pasay. Panimula ni Benji. Nag-request ako ng surveillance footage. Panoorin niyo po ito. Kuha ito nung nakaraang linggo, bago isinampa ang guardianship case. Pinindot niya ang play. Sa screen, naaninag ang magulong loob ng casino. Sa isang mesa, nakaupo si Reyna. Gusgusin ang hitsura, magulo ang buhok, at nanginginig ang mga kamay. Iba sa Reyna na laging poise at mabango. Sa video, nakikipag-away siya sa dealer. Bigyan niyo pa ako ng chips. May lupa ako sa Bulacan. Ibebenta na ng tatay ko. Akin ang mana na yon. Sigaw ni Reyna sa video. Lumapit ang bouncer para paalisin siya. Nagwawala si Reyna. Hindi niyo ba ako kilala? Morales ako. Mayaman kami. Ibibigay sa akin ng tatay ko ang titulo next week. Natapos ang video, natahimik kami sa sala. Ang kandila ay malapit nang maubos, pero ang galit sa dibdib ni Papa ay lalong nag-alab. Kaya pala, bulong ni Papa. Ang boses niya ay basag. Hindi dahil sa nag-aalala siya sa akin, hindi dahil sa concern siya sa mana, kundi dahil baon siya sa utang. May utang siya sa loan sharks, sir, kumpirma ni Benji. At ang lupa niyo ang ipinangako niyang pambayad, kaya desperado siyang makuha ang guardianship para maibenta niya ang lupa bago siya balikan ng sindikato. Napapikit si Papa. Ang luha niya ay tumulo sa pisngi. Ang anak ko, naging demonyo na dahil sa sugal. Hinawakan ko ang kamay ni Papa. Masakit malaman ang totoo, pero ito ang magliligtas sa atin. Tumingin sa akin si Benji. Tama si Ma'am Elena. Sa korte, mapapatunayan natin na unfit guardian si Reyna. Siya ang may financial incapacity at moral depravity, hindi ikaw, Sir Arturo. Pero Benji, singit ko, paano si Papa? Sinasabi nilang ulyanin siya. Kailangan nating patunayan na sharp pa ang isip niya. At kailangan nating patunayan na ikaw, Ma'am Elena, ay hindi pa bigat. Dugtong ni Benji, kailangan nilang makita na kaya mong alagaan si Sir Arturo. Tumango ako. Alam ko na ang gagawin ko. Kinabukasan, kahit walang kuryente, nagsimula ang training camp namin. Si Benji at Papa nag-review ng mga posibleng itanong sa korte. Sinasanay ni Benji si Papa na sumagot ng diretsyo. Walang paligoy-ligoy para hindi siya mapagkamalang nalilito. Ako naman, kasama si Liza sa kawayan gym na ginawa ni Papa. Te, kaya mo ba talaga? Nag-aalalang tanong ni Liza. Baka mabinat ka. Wala nang aray, Liza. Sagot ko. Kailangan kong tumayo sa korte. Kailangan kong ipakita kay Reyna na ang lumpo na tinatawag niya, kayang tumindig para sa tatay niya. Kumapit ako sa kawayan. Ang init ng panahon ay lalong nagpapahirap. Tagaktak ang pawis ko. Nanginginig ang mga binti ko. Isa, hakbang, dalawa, hakbang. Masakit, sobrang sakit. Parang tinutusok ng karayom ang bawat muscle ko. Pero sa bawat hakbang, iniisip ko ang mukha ni Papa nung hinarang niya si Reyna. Iniisip ko ang pagbenta niya kay Barok. Para kay Papa. Bulong ko. Para kay Papa. Nakatatlong hakbang ako bago ako napaluhod. Pero hindi ako umiyak. Tumawa ako. 3 hakbang. Pwede na yon pang umpisa. Gabi na naman. 2 araw na lang bago ang hearing sa barangay. Preliminary confrontation. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Hello? Elena? Nanigas ako. Kilala ko ang boses na yon. Lasing. Mabigat ang dila. Victor? Elena? Sorry. Hikbi niya sa kabilang linya. Sorry. Ang gulo na ng buhay ko.
Si Carla. Niloko niya ako. Hindi akin ang bata. Gusto kong matawa. Gusto kong magmura. Ito ang hinihintay ko noon. 'Di ba? Ang marinig na magsisi siya. Pero ngayon, wala na akong maramdaman. Parang bato. Lasing ka, Victor. Matulog ka na. Sabi ko ng malamig. Elena, mahal pa kita. Pwede bang, pwede bang umuwi dyan? Tulungan natin si Papa. Umuwi? Tumaas ang boses ko. Ngayong wala ka nang mapuntahan. Ngayong gipit ka na. Huwag mo kaming idamay sa kalat mo, Victor. Pero asawa mo pa rin ako. Sa papel na lang, Victor. Sa papel na lang. Ibinaba ko ang telepono. Wala na. Wala na talaga. Ang puso ko ay na kay Papa Arturo na at sa laban namin. Pero hindi pa tapos ang gabi. Habang naghahapunan kami, sardinas naman ngayon, nakarinig kami ng motor na huminto sa tapat ng bahay. Maraming motor. Liza, silipin mo. Utos ni Papa. Bago pa makatayo si Liza. Blag. Isang malaking bato ang tumama sa bintana namin. Basag ang salamin. Nagkalat ang bubog sa sala, malapit sa paa ni Papa. Papa! Sigaw ko. May sumigaw mula sa labas. Boses ng lalaki. Umalis na kayo dyan kung ayaw niyang masaktan. Ang bahay na yan ay kay Reyna Morales na. Blag! Blag! Hinahampas nila ang gate ng tubo. Nataranta si Liza. Sir! Ma'am! Pinasok na tayo! Tumayo si Mang Arturo. Kinuha niya ang itak na nakasuksok sa gilid ng sofa. Ang mukha niya ay hindi takot. Galit. Walang aalis. Sabi ni Papa. Bahay ko to. Dito ako mamamatay bago ko ibigay sa mga tarantado na yan. Gumapang ako. Papunta kay Papa. Hinawakan ko ang binti niya. Huwag kayong lumabas. Papatayin nila kayo. Tumawag ka ng pulis, Benji. Sigaw ni Liza. Pero alam namin, bago dumating ang pulis, baka wasak na ang gate namin. Kinabukasan, punong-puno ang barangay hall. Hindi lang dahil sa init ng panahon, kundi dahil sa init ng usapan. Ang kaso ng pamilya Morales ang main event ng araw na ito. Dumating si Reyna na nakaputi. Walang make-up, nakapusod ang buhok, at mukhang kawawang-kawawa. Ang galing, umarte. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka pati ako maniwala na siya ang api. Kasama niya si Attorney Gomez. Kami naman ni Papa. Dumating kasama si Benji at Liza. Naka-wheelchair ako. Si Papa may benda sa braso. Nadaplisan ng bubog kagabi noong binato ang bahay. Order! Order! Sigaw ni Kapitan. Simulan na natin ang pagdinig. Tumayo agad si Reyna. Nagsimula ng tumulo ang luha niya. Kapitan, garalgal ang boses niya. Masakit po para sa akin na gawin ito. Mahal na mahal ko ang tatay ko, pero kailangan ko siyang iligtas. Tingnan niyo po siya. Ulyanin na. Nagbebenta ng ari-arian. Kinukonsinti ang isang babaeng. Tumingin siya sa akin nang may pandidiri. Babaeng niloloko lang siya. Bilang anak, obligasyon kong kunin ang pamamahala sa natitira niyang pera bago pa maubos. Nagbulungan ng mga tao. Oo nga, kawawa naman si Reyna. Grabe talaga yang si Elena. Manggagamit. Napayuko ako. Ang sakit pakinggan. Mr. Arturo, tawag ni Kapitan. Totoo ba? May sakit ka daw sa isip? Tumayo si Benji. Kapitan, ako po ang legal counsel ni Mr. Morales. Ang paratang na sinile o ulyanin si Sir Arturo ay walang basihan. In fact, ang petition na ito ay smokescreen lang. Smokescreen? Mataray na tanong ni Attorney Gomez. Watch your words, Panero. Opo, sagot ni Benji ng matapang. Smokescreen para pagtakpan ng tunay na motibo ni Reyna Morales. Tumingin sa akin si Benji. Tumango ako. Ito na. Kapitan, sabi ko. Pinilit kong lakasan ang boses ko kahit tuyot ang lalamunan ko. Kagabi, binato ang bahay namin. Pinagtangkaan ng buhay ni Papa. At ang sigaw ng mga nambato?
Umalis na kayo dyan. Kay Reyna na ang bahay na to. Sinanggaling! Sigaw ni Reyna. Gawa-gawa mo lang yan. Gawa-gawa? Ngumiti ako ng mapait. Benji, ilabas ang ebidensya. Inilabas ni Benji ang projector na dala niya. Itinutok sa puting dingding ng barangay hall. Nagplay ang video. Una, ang CCTV footage ng mga lalaking bumabato sa bahay kagabi. Kitang-kita ang mukha ng isa. Pangalawa, at ito ang nagpatahimik sa lahat. Ang video sa kasino. Malinaw sa malaking screen ang mukha ni Reyna. Gusgusin. Nagwawala. Bigyan niyo pa ako ng chips. May lupa ako sa Bulacan. Ibebenta na ng tatay ko. Akin ang mana na yon. Nangginig ang buong katawan ni Reyna habang pinapanood ang sarili niya. Ang mga tao sa barangay hall ay napasinghap. Ang mga marites na kanina ay kampi sa kanya. Ngayon ay nakatakip na ang bibig sa gulat. Sugar roll. Bulong ng isang tanod. At hindi lang yan, dagdag ni Benji. Nagpakita siya ng bank statements. Baon sa utang si Miss Reyna. Aabot ng 3 milyon. Kaya niya gustong makuha ang guardianship para ibenta ang lupa at bahay ni Sir Arturo, pambayad sa sugal. Humarap si Kapitan kay Reyna. Miss Reyna, totoo ba ito? Hindi makasagot si Reyna. Namumula siya sa galit at hiya. Tumingin siya sa akin at biglang sumabog ang mabait na anak image niya. Eh ano ngayon? Sigaw niya ng gagalaiti. Pera naman namin yun. Mana namin yun. Karapatan ko yun. Bakit ibibigay sa lumpo na yan? Tinuro niya ako. Siya ang sumira ng pamilya natin. Kung namatay na lang sana siya sa aksidente, edi sana masaya tayong lahat. Sana nakuha ko na ang parte ko. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Lahat ay nakatingin kay Reyna. Maging ang abogado niya ay lumayo ng kaunti sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Mang Arturo. Hindi na siya mukhang matandang ulyanin. Mukha siyang higante. Reyna, tawag ni Papa. Ang boses niya ay mahina, pero puno ng sakit. Noong bata ka, kapag nadadapa ka, ako ang tagagamot ng sugat mo. Noong nagkautang ka sa credit card dati, ako ang nagbayad. Lahat binigay ko. Lumapit si Papa sa kanya. Pero ngayon, hinihiling mong sana namatay na lang ang hipag mo para makuha mo ang pera ko? Hindi ako ulyanin, Reyna, sabi ni Papa. Tumutulo ang luha. Gising na gising ako at kitang-kita ko ngayon na nabigo ako bilang tatay dahil pinalaki kitang ganito. Humarap si Papa kay Kapitan. Kapitan, i-deny niyo ang petition at paki-blotter na rin ang anak ko sa panggugulo at harassment. Nag-iiyakan na ang mga tao sa paligid. Ramdam nila ang bigat ng loob ng isang ama. Si Reyna, na-realize na talo na siya, ayakmang susugurin ako sa wheelchair. Walang hiya ka, Elena. Inagaw mo ang tatay ko. Pero bago pa siya makalapit, may humarang. Bumukas ng malakas ang pinto ng barangay hall. Blag. Lahat ay napalingon. Isang lalaki ang nakatayo sa pintuan. Gusgusin ang damit, amoy alak, at may pasa sa mukha. Pero kilalang kilala namin siya. Victor? Bulong ko. Tiningnan ni Victor si Reyna tapos sa akin at huli kay Papa. Lumapit siya. Akala ko kakampi siya kay Reyna. Akala ko duduran din niya ako. Pero lumuhod siya sa harap ni Mang Arturo. Hagulgol ni Victor, yumakap sa tuhod ng ama niya. Tulungan niyo ako. Hinahabol ako ng mga pinagkautangan ni Carla. Papatayin nila ako. Napasinghap ako, kaya pala siya tumatawag kagabi. Hindi dahil mahal niya ako, hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil kailangan niya ng pera. Tumingin si Reyna kay Victor. Victor, sabihin mo sa kanila, sa atin ang mana, tayo ang magkakampi. Tumingala si Victor, puno ng takot ang muka. Ate, wala na, ubos na. Tinakbo na ni Carla ang pera ko. Kailangan ko ng pera ni Papa. Doon ko nakita ang tunay na mukha ng magkapatid.
Dalawang linta na nag-aagawan sa natitirang dugo ng ama nila. At si Papa, nakatayo sa gitna nila, parang punong unti-unting namamatay. Ang barangay hall ay naging sabungan, pero hindi manok ang nag-aaway, kundi magkapatid. Anong pera ni Papa? Sigaw ni Reyna. Sabay hila sa kwelyo ng polo ni Victor. Wala na ngang pera si Papa. Naka-freeze ang assets at kung meron man, akin yon. Pambayad ko yon sa utang ko. Tinulak siya ni Victor. Malakas. Napaupo si Reyna sa sahig. Akin dapat ang mana. Sigaw ni Victor na parang batang inagawa ng candy. Pero ang muka ay pununo ng desperasyon ng isang adik. Mas kailangan ko to. Papatayin ako ng mga sindikato kapag hindi ako nakabayad. Ate, ibigay mo sa akin ang titulo ng lupa. Gago ka ba? Bulyaw ni Reyna. Tumayo at sinampal si Victor. Pak! Wala na ang lupa. Binenta na ng magaling mong tatay. Para sa lumpo na yan. Nagkagulo ang mga tanod. Hiwalayin nyo! Hiwalayin nyo! Pinanood ko sila. Nakakadiri. Nakakasuka. Ito ang mga taong minsang minahal ko at iginalang. Ito ang mga taong kadugo ni Papa. Sa harap ng maraming tao, nagpapalpalan sila, nagmumurahan at nag-aagawan sa yaman ng tatay nilang nakatayo lang sa gilid. Buhay na buhay pa pero parang multo na sa paningin nila. Tumingin ako kay Mang Arturo, nakapikit siya. Tumutulo ang luha, pero walang tunog. Ang mga kamay niya ay nakakuyom sa gilid. Tama na, bulong ni Papa. Hindi siya narinig ng dalawa. Patuloy ang sigawan. Ikaw ang may kasalanan nito. Sumbat ni Victor kay Reyna. Ikaw ang nagtulak sa akin kay Carla. Sabi mo mayaman siya, scammer pala. Enggot ka kasi? Ganti ni Reyna. Nagpaloko ka. Huwag mo akong idamay sa katangahan mo. Tama na. Ang sigaw ni Mang Arturo ay yumanig sa buong hall. Mas malakas kaysa sa kulog. Mas nakakatakot kaysa sa bagyo. Natahimik si Reyna at Victor. Natahimik ang mga tanod. Natahimik si Kapitan. Dahan-dahang naglakad si Mang Arturo papunta sa gitna, sa pagitan ng dalawa niyang anak. Hinihingal siya. Maputla. Pero ang tindig niya ay parang isang hukom na handa ng magbaba ng hatol. Tiningnan niya si Reyna. Ikaw, sabi ni Papa, boses na basag. Binigyan kita ng magandang edukasyon. Pinagmalaki kita nung graduate ka. Ang akala ko, naging matagumpay ka. Yun pala, naging alipin ka ng sugal. At ngayon, handa mong ipakulong ang sarili mong ama para lang makatuka ka ng pera? Yumuko si Reyna. Pero hindi dahil sa hiya, kundi dahil alam niyang talo na siya. Bumaling si Papa kay Victor. At ikaw? Masakit ang tingin ni Papa kay Victor. Ikaw ang bunso. Ang paborito ng mama mo. Lahat ng luho, binigay namin. Si Barok. Ang jeep na yon. Kaya ko inalagaan ng 30 anyos ay para may pamana ako sa'yo. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ang asawa mo nung naaksidente siya. Sumama ka sa iba dahil sa pera. At ngayon, babalik ka. Hindi para humingi ng tawad, kundi para humingi ng pera ulit. Kailangan ko lang talaga, katwiran ni Victor. Pera, 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 iling ni Papa. Buong buhay ko, nagtrabaho ako para sa pamilyang to. Langis at grasa ang naging lotion ko. Pero nagkamali ako. Ang pera pala na pinaghirapan ko. Yan ang naging lason sa inyo. Humarap si Papa kay Kapitan at sa lahat ng tao. Sa harap ng Diyos at ng batas, deklarasyon ni Papa, itinataas ang kanang kamay niya. Itinatakwil ko na kayo. Wala na akong anak na Reyna. Wala na akong anak na Victor. Patay na sila. Napasinghap ang mga tao. Pa, hindi mo pwedeng gawin yan. Sigaw ni Reyna. Ginawa ko na. Sagot ni Papa ng malamig. Tumingin siya sa akin lang, at ngumiti siya ng malungkot. Si Elena na lang ang pamilya ko. Siya lang ang tumayo para sa akin noong panahong kayo ang nagtutulak sa akin pababa.
Akmang lalapit ako. Pa! Biglang namutla ng todo si Papa. Ang nangiti niya ay napalitan nga ngiwi. Napahawak siya sa kaliwang braso niya. Pa? Tawag ko. Napahawak siya sa dibdib. Ang mga mata niya ay tumirik at parang isang matandang puno na tinaga sa ugat. Dahan-dahang bumagsak si Mang Arturo sa sahig. Plag! Papa! Sigawin ko. Nataranta ang lahat. Tumawag kayo ng ambulansya. Sir Arturo, pinilit kong igulong ang wheelchair ko. Tabi, tabi kayo. Nang makalapit ako, nakita ko si Papa. Nakadilat pero walang malay. Kulay abo na ang muka. Sina Victor at Reyna, nakatayo lang sila. Nakatulala. Walang ginagawa. Takot na takot. Hindi para sa tatay nila, kundi para sa sarili nila. Alam nilang kapag namatay si Papa ngayon, wala na silang makukuha. Benji, Liza, tulungan niyo ako. Iyak ko habang pilit na inaabot ang kamay ni Papa. Ang lamig. Pa, gumising ka. Pa, huwag mo akong iiwan. Pa! Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang sirena ng ambulansya. Pero sa tenga ko, parang ang layo-layo nito. Ang naririnig ko lang ay ang huling sinabi niya, si Elena na lang ang pamilya ko. Diyos ko, huwag naman po sana maging huling habilin yon. Ang puting pader at amoy ng antiseptic. Bumalik na naman ako sa lugar na ito, ang ospital. Pero ngayon, hindi ako ang pasyente. Nakaupo ako sa wheelchair sa labas ng emergency room. Bawat minuto na lumilipas ay parang isang taon. Si Benji ang nag-aasikaso ng admission. Si Liza ang kausap ng doktor. Ako, nakatulala lang sa pintuan ng ER. Nagdadasal, nagmamakaawa. Ilang oras ang lumipas, lumabas ang doktor. Isang babae, mukhang pagod. Family of Arturo Morales? Kami po. Sabay-sabay naming sabi ni Liza. I'm Dr. Reyes. Massive heart attack po ang nangyari. Naagapan namin for now. But he's in critical condition. He's in a coma. We need to observe him for the next 48 hours. The next 2 days are crucial. Coma. Para akong binuhusan ng malamig na yelo. Coma. Natutulog siya. Pero paano kung hindi na siya magising? Doktora, magkano po ang aabutin? Nanginginig na tanong ni Benji. Malaki. Sagot ng doktora. He's in the ICU. May mga gamot na kailangan iturok every hour. At kung kailanganin, baka kailanganin ng surgery. Problema na naman. Pera. Wala po kaming pera, Doc. Amin ko. Naka-freeze po ang bank account niya dahil sa kaso. Tiningnan ako ng doktora. May awa sa mga mata niya. I understand. Pero protocol po ng ospital. Kailangan niyo mag-down payment para ma-admit siya sa ICU. Saan? Saan kami kukuha ng pera? Ang pera sa singsing, naubos na sa gamot. Parang nabasa ni Dr. Reyes ang isip ko. May kilala akong social worker dito. Pero, I'll be honest, matagal ang proseso. Baka abutin ng ilang araw. Ilang araw? Pero sabi niya, 48 hours are crucial. Ako na ang bahala, Ma'am Elena, sabi ni Benji. May mga kaibigan akong pwedeng utangan. Huwag kayong mag-alala. Umalis si Benji para maghanap ng pera. Si Liza naman, bumili ng kape. Naiwan ako mag-isa sa koridor, sa tapat ng ICU. Maya-maya, may narinig akong mga yabag na papalapit. Pamilyar na yabag. Dumating si Victor, mag-isa. Wala nang pasa sa muka, pero mukhang hindi pa rin naliligo. Tumayo siya sa tabi ko. Hindi siya makatingin. Kamusta? Si Papa. Tanong niya. Nasa coma? Sagot ko ng malamig. Natahimik siya. Elena? Sorry. Bulong niya. Sorry sa lahat. Tiningnan ko siya. Ang dating lalaking minahal ko, ngayon, parang stranger. Para saan ka nagsusorry, Victor? Sa pag-iwan mo sa akin nung lumpo ako? Sa pagkuha mo ng pera natin? Sa pagpapakasal mo sa iba habang kasal pa tayo?
O sa pagiging dahilan kung bakit nasa bingit ng kamatayan ang tatay mo ngayon? Ang dami kasi, hindi ko alam kung alin doon. Napayo ko siya. Lahat, sa lahat ng yon. Huli na, Victor. Huli na ang sorry mo. Hindi. Umiling siya. Hindi pa. Babawi ako, Elena. Papatunayan ko sa'yo. Sa inyo ni Papa. Ako na ang mag-aalaga sa inyo. Iiwan ko na si Carla. Mag-start tayo ulit. Babalik ako sa bahay. Tumingin ako sa kanya. Hindi makapaniwala. Babalik? Saan? Sa bahay na wala ng kuryente? Sa bahay na binabato ng mga inutusan ng ate mo? Babalik ka ngayon na wala ka ng pera at hinahabol ka ng sindikato? Victor, hindi pagmamahal yan. Desperasyon yan. Mahal kita, Elena. Hindi, Victor, putol ko. Minahal mo ang pag-aalaga ko sa'yo. Minahal mo ang pagiging convenient ko sa buhay mo. Pero hindi mo ako minahal. Dahil kung mahal mo ako, hindi mo ako iiwan noong panahong kailangan kita. Tumayo siya. Naglakad palapit sa salamin ng ICU. Tinitigan niya ang tatay niyang nakahiga, napapalibutan ng mga tubo. Hikbi niya. Gumising ka na. Patawarin mo na ako. Umabot ng ilang minuto siyang umiiyak doon. Akala ko, totoo na. Akala ko, may puso pa pala siya. Pero biglang may lumapit sa kanyang nurse. Sir, kayo po ba si Mr. Victor Morales? Oo, bakit? May naghahanap po sa inyo sa lobby. 2 lalaking nakaitim. Sabi po, may utang daw kayo sa kanila. Nanlaki ang mata ni Victor. Namutla siya na parang multo. Tumingin siya sa akin, puno ng takot. Hindi na dahil kay Papa, kundi dahil sa sarili niya. Elena, tulungan mo ako. Pautangin mo muna ako. Kahit magkano lang. Tinitigan ko siya. Malamig. Walang emosyon. Wala akong pera, Victor. At kung meron man, hindi ko ibibigay sa'yo. Pero, umalis ka na, sabi ko. Bago ka pa makita dito at madamay ang ospital, isipin mo naman ang tatay mo kahit ngayon lang. Tumakbo si Victor. Mabilis. Parang daga na hinahabol ng pusa. Ni hindi na siya lumingon pabalik sa ICU. Pag-alis niya, doon na bumuhos ang luha ko. Hindi para sa kanya, kundi para kay Papa. Kasi kahit sa huling sandali, sarili pa rin nila ang iniisip ng mga anak niya. Dumating si Benji, dala ang pera. Nakapag-down payment kami. Habang naghihintay, binuksan ko ang bag ko. May kinuha ako doon. Isang lumang papel. Ang titulo ng lupa at bahay. Bago pa magkagulo, nung mga unang araw, palihim na inabot sa akin ito ni Mang Arturo. Itago mo to, Elena. Sa'yo ko ipagkakatiwala. Sabi niya, nilagay niya sa pangalan ko. Hindi ko naintindihan noon. Akala ko, nagbibiro lang siya. Pero ngayon, tinitigan ko ang pangalan na nakasulat. Elena S. Morales. Ginawa niya ito para protektahan ako. Para kung anong mangyari sa kanya, may matitira sa akin. Kahit ang mga anak niya, hindi niya pinagkatiwalaan. Ako, ang manugang na wala. Napahagulgol ako habang yakap-yakap ang titulo. Hindi ko to kailangan, bulong ko. Ang kailangan ko, kayo. Gumising na kayo pa. Parang awa niyo na. Sa gitna ng pag-iyak ko, narinig ko ang mahinang tunog mula sa loob ng ICU. Bip! 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 Mabilis. Masyadong mabilis. Lumabas ang mga nurse, nagtatakbuhan. Code Blue! Code Blue! Room 3! The patient is crashing! Nanigas ako. Room 3? Kwarto ni Papa. Parang pelikula. Lahat nag-slow motion. Ang pagtakbo ng mga doktor papasok ng ICU. Ang pagsara ng pinto sa harap ng mukha ko. Ang tunog ng defibrillator na nagcha-charge. Winies! Clear! Narinig ko ang pagyanig ng kama. No pulse again. Charge to 300. Nakatakip ang bibig ko. Nanginginig. Hindi ako makahinga. Si Benji at Liza.
nakahawak sa balikat ko. Pero parang wala akong maramdaman. Ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na boses ni Papa sa isip ko. Si Elena na lang ang pamilya ko. Hindi, hindi pwedeng dito matapos. Hindi pwedeng ganito ang ending niya. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, iiwan niya rin ako. Laban pa, bulong ko. Huwag kang bibitaw. Nandito lang ako. Hindi ka nag-iisa. Sa loob ng halos 10 minuto, ang koridor ay naging purgatorio namin. Bawat sigaw ng clear ay parang kidlat na tumatama sa puso ko. Hanggang sa katahimikan. Ilang segundo ng nakakabinging katahimikan. Tapos, beep, beep, beep. Isang mabagal pero regular na tunog. Bumukas ang pinto. Lumabas si Dr. Reyes, tinatanggal ang face mask niya. Pawisan siya, pero may maliit na ngiti sa labi. "He's a fighter," sabi ng doktora. "He's back. Stable for now." Napaluhod si Liza sa sahig sa sobrang relief. Si Benji, napasuntok sa hangin. Ako, huminga ako. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 minuto, huminga ako ng malalim. Pero, dagdag ng doktora at nawala ang nangiti niya. This was a major cardiac event. Bumigay na talaga ang puso niya. The medicines can only do so much. He needs an emergency bypass surgery. As in, now. Surgery? Tanong ni Benji. "Doc, magkano po iyan?" "500,000, minimum." "500,000, 500,000 pesos. Saan sa lupa kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Kahit isanla namin ang kaluluwa namin, hindi aabot." Tumingin ako sa hawak kong papel. Ang titulo. Ito na yon. Ito ang sagot. Pero sa'yo ko ipagkakatiwala. Ibinigay niya ito sa akin para sa kinabukasan ko. Para may panimula ako kapag nawala na siya. Kung ibebenta ko ito ngayon, mawawala ang huling habilin niya. Mawawala ang tanging bagay na akin sa mundong ito. "Elena?" Tawag ni Benji. Alam niyang hawak ko ang titulo. Alam niyang nasa akin ang desisyon. Tumingin ako sa salamin ng ICU. Nakikita ko si Papa, payapang natutulog. Ang taong nagbenta ng jeep para sa therapy ko. Ang taong gumawa ng kawayan para makalakad ako. Ang taong ipinagtanggol ako sa harap ng buong barangay at sa sarili niyang mga anak. Ano ba ang isang pirasong lupa kumpara sa buhay niya? Ano ba ang isang bahay kumpara sa isang tahanan? Ang tahanan ko ay hindi ang bahay na yon. Ang tahanan ko ay kung nasaan si Papa. Tumingin ako kay Benji. Ang mga luha ko ay natuyo na. Napalitan ng isang desisyon na kasing tigas ng bakal. "Benji," sabi ko. Malinaw, matatag. "Tumawag ka ng ahente. Ibenta mo ang lupa. Kahit palugi. Basta makuha ang pera ngayon." "Ma'am Elena, sigurado ka?" Tanong ni Benji. "Ito na ang lahat." "Hindi," umiling ako. "Hindi ito ang lahat. Ang lahat, yung nasa loob." Turo ko sa ICU. "Ang pera, Benji, kikitain ulit. Ang bahay maitatayo ulit. Pero si Papa, iisa lang siya at hindi ko kayang mabuhay sa isang mundo na wala siya." Tumango si Benji. May paghanga sa mga mata niya. "Masusunod po, ma'am." Habang nagmamadaling tumawag si Benji sa mga kontak niya, lumapit ako sa salamin ng ICU. Idinikit ko ang palad ko dito. "Pa!" bulong ko. "Binenta niyo si Barok para sa akin. Ngayon, ako na naman. Quits na tayo." Isang oras lang ang lumipas. Bumalik si Benji. May kasama siyang lalaking naka-Amerikana. Isang property developer. Rush sale. Palugi. Pero sapat. Sa koridor ng ospital, sa tabi ng vending machine ng kape, habang nakaupo ako sa wheelchair, pinirmahan ko ang deed of sale. Ang bawat letra ng pangalan ko na isinulat ko ay parang may bigat ng 1,000 sako ng semento. Pero nang matapos ako, gumaan ang pakiramdam ko. Inabot ni Benji ang manager's check sa cashier.
Okay na po, sabi niya sa akin. Tuloy na ang operasyon. Habang itinutulak ng mga nurse ang kama ni Papa papunta sa operating room, nagkaroon ako ng pagkakataong hawakan ang kamay niya. Malamig pa rin, pero may buhay. Pa, magpagaling kayo ha, bulong ko. May uuwian pa tayo. Kahit maliit na apartment lang, basta magkasama tayo. Pinisil ko ang kamay niya at nagulat ako. Gumanti siya ng pisil. Mahina. Sobrang hina. Pero naramdaman ko. At sa ilalim ng kanyang mga pilik mata, nakita ko ang isang butil ng luha na gumulong pababa sa kanyang pisngi. Narinig niya ako. Makalipas ang 2 taon, ang hangin sa maliit na bakuran ng inuupahan naming apartment ay puno ng tawanan. Hindi na ito amoy langis at alikabok, kundi amoy ng bagong gupit na damo at Crayola. Okay kids, circle time. Nakangiti kong tinawag ang 5 kong estudyante. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa gitna ng maliit na banig na nakalatag sa damuhan. May kaunting pilay pa rin sa kaliwang binti ko, lalo na kapag malamig ang panahon. Pero hindi ko na ito iniinda. Ito na ang paalala ng lahat ng pinagdaanan ko. Ang peklat ng aking tagumpay. Mula sa bintana ng aming munting apartment, tanaw ko si Papa. Nakaupo siya sa kanyang paboritong tumba-tumba, hawak ang isang sirang laruang truck. Maingat niyang kinukumpuni ito, gamit ang luma niyang mga gamit pang mekaniko. Hindi na siya nag-aayos ng jeep. Mga laruan na ng mga bata ang pinagkakaabalahan niya. Ang buhok niya ay mas pumuputi na. Pero ang mga mata niya ay may kislap na hindi ko nakita noon. Ito na ang bagong buhay namin. Ang perang pinagbentahan ng bahay at lupa ay sakto lang para sa operasyon at ilang buwang recovery ni Papa. Pagkalabas niya ng ospital, humanap kami ng maliit na apartment. Sa tulong ni Benji sa legal papers at ni Liza sa paghahanap ng lugar, nakapagsimula kami ulit. From scratch, ginamit ko ang natitirang kaunting pera para kumuha ng certification sa special education at nagtayo ako ng maliit na tutorial center sa bahay para sa mga batang may kapansanan. Ang Munting Hakbang Learning Center. Minsan, sa malayo, nakikita ko sila. Si Reyna, hindi na nakatira sa magarang subdivision. Umuupa na lang daw sa isang masikip na kwarto malapit sa pinagtatrabahuhan niyang karinderya. Madalas daw nakayuko, iniiwasan ang tingin ng mga dating kaibigan. Ang utang niya sa sugal, binabayaran niya pa rin, piso-piso. Si Victor, nakita ko minsan sa palengke, nagbubuhat ng sako ng bigas, payat na payat. Tumama ang tingin namin. Nakita ko ang pagsisisi sa mga mata niya. Pero yumuko lang siya at nagpatuloy sa pagbubuhat. Hindi na siya lumapit. Pinatawad ko na sila. Hindi dahil deserve nila, kundi dahil deserve ko ng kapayapaan. Pinatawad ko sila para makalaya na ako sa galit na minsan ay halos pumatay sa akin. Teacher Elena, tawag ni Miko, isa sa mga estudyante ko na may cerebral palsy. Nahihirapan siyang tumayo mula sa kanyang maliit na upuan. Lumapit ako. Hinawakan ko ang 2 niyang kamay. Kaya mo yan, sabi ko. Dahan-dahan lang, 1 step at a time. Inalalayan ko siyang tumayo. Nanginginig ang mga binti niya, pero nakatayo siya. Ngumiti siya ng pagkalapad-lapad. Ang nangiting iyon. Yun ang bayad sa lahat ng hirap ko. Napatingin ako sa bintana. Nakatingin din pala si Papa sa amin. Nagtama ang mga mata namin. Ngumiti siya. Isang nangiti na puno ng pagmamahal at pagmamalaki. Itinaas niya ang inayos niyang laruang truck. Senyas na okay na ito. Tumango ako sa kanya at bumalik ang tingin sa mga bata. Dito, sa maliit na espasyong ito na puno ng pag-asa, nahanap ko ang lahat ng nawala sa akin. Hindi ko kailangan ng malaking bahay o ng singsing na may brilyante. Ang kailangan ko lang ay isang bubong, mga batang nagbibigay sa akin ng dahilan para bumangon, at isang ama na hindi man galing sa dugo ko, ay siyang nagturo sa akin kung paano muling buuin ang puso. Hindi ko na tinanong ang sarili ko kung paano na ako. Dahil ngayon, alam ko na,
kaya ko na. Ang kwento ni Elena at Mang Arturo ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Ang pamilya ay hindi palaging tungkol sa dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ito ay tungkol sa kung sino ang nananatili sa tabi mo sa pinakamadilim na gabi. Ito ay tungkol sa mga kamay na hindi bumibitaw kahit gaano kabigat ang iyong pinapasan. Sapagkat ang tunay na pamilya ay hindi isinusulat sa birth certificate. Ito ay isinusulat sa puso, sa pamamagitan ng sakripisyo, paninindigan, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Ako po si Clara, at sana ay may aral kayong napulot sa ating kwentong puso ngayong araw. Mag-iingat po kayo. Lagi.